lupus, yung cancer. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi mong yung lupus, yung cancer, yung mga sakit na mabibigat, curse. Sa ating sosyedad ngayon, mga kapatid, merong mga tao na misguided, are full, taken advantage of, pinagsasamantalahan. Isang klase ng isda ang nasa Vietnam na ngayon ini-export sa lahat halos ng panig ng mundo. Ang China, ganun din. Nung pag-aralan yung isda na yon, tinatawag na panga, napakaraming chemical na ginagawa sila para mapalaki, lumaki ng malaking malaki, para mapagkitaan. Ngayon, wala kang kamalay-malay, bili ka ng bili nun. Sa Europe, mabiling mabili kasi mura eh. Nagka-cancer ka dahil doon. Curse ba yun? Wala ka namang malay. Kuminsan ang tao ay bunga ng kamangmangan, napapahamak siya. Hindi mo po pwedeng sabihin na curse ng Diyos yun under those circumstances, ano? Sa Mormons, pag negro ka, curse ka. Sinasabi yun sa libro ng Mormons para lang sa kaalaman ng iba. Sa 3:6 ng Book of Mormon, doon sa Alma 3:6, yung naimbentong scripture ni Joseph Smith, yung the skins of the Lamanites were dark according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them. Kaya ang paniwala ng Mormons, pagka negro ka, you are under curse. Nung araw, di sila naglalagay ng ministro negro kasi may sumpa raw. Mali sa Biblia yan eh. Pero bakit nagkaroon ng masama? Si Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po sa atin kay kapatid ni Eli sa gabi pong ito ay isang artista, isa rin pong komedyante, si Mr. Ariel Villasanta, isa pong nagsusuri. Sige po, kapatid. Magandang gabi sa inyo, Brother Eli at kapatid na Daniel. Hindi niya na naitatanong, matagal na po akong nakikinig sa inyo. At salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na makakapanayan ko po kayo, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ngayon kung inyong mamarapatin, meron po ako mga 3 katanungan dito. Kayo na lang po ang bahala kung anong abutin po ng oras sa pagsagot nyo. Ganito po, ang unang katanungan ko po, meron po bang nasusulat sa Bible tungkol sa curse up to the 3rd and 4th generation? Kung meron man, ito po bang curse na ito po ba yung mga sakit katulad ng cancer o pagiging homosexual? At pwede po bang maalis tong curse na to? Pangalawang katanungan ko po, pag ang isang tao po ba'y tinakwil ng Diyos, may pag-asa po ba siyang tanggapin ulit ng Diyos at maligtas? At pangatlo ko pong tanong, ang Diyos po ba ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao at bawal po ba ang cremation? Maraming salamat po, Brother Eli. Unang-una, ang akala ng iba, yung curse, halimbawa, yung sakit na cancer, curse. Maaaring yung sakit na cancer, curse. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabi mong yung lupus, yung cancer, yung mga sakit na mabibigat, curse. Bakit? Sa ating sosyedad ngayon, mga kapatid, merong mga tao na misguided. Hindi lang misguided, but are fooled, taken advantage of, pinagsasamantalahan. Gaya halimbawa, isang klase ng isda ang nasa Vietnam na ngayon ini-export sa lahat halos ng panig ng mundo. Ang China, ganun din. Nung pag-aralan yung isda na yon, tinatawag na panga, napakaraming chemical na ginagawa sila para yun ay para mapalaki, lumaki ng malaking malaki, para mapagkitaan. Ngayon, wala kang kamalay-malay, bili ka ng bili nun. Sa Europe, mabiling mabili kasi mura eh.
nagka-cancer ka dahil doon. Curse ba yun? Wala ka namang malay. Parang ganun din, yung nakagisna nating mga pagkain, lalo na sa Pilipinas, nakagisna nating pagkain, puro luto, walang enzymes. Kung magkasakit ka, na-deprive ka ng mga enzymes at saka mga minerals and vitamins, dahil doon sa wala kang kaalaman, kuminsan ang tao ay bunga ng kamangmangan, napapahamak siya. Hindi mo po pwedeng sabihin na curse ng Diyos yun under those circumstances, ano? Halimbawa, bibigay kitang halimbawa, kapatid, ano? Ang nanay ko nagka-diabetes, 87 years old siya nung magka-diabetes siya. Wala naman kaming lahing diabetes mula sa mga lolo ko't lola. Ang lahi namin may hika, may asthma. Yung masyadong sensitive kami sa allergen. Yung lola ko, lolo ko, sa mother side, father side, may asthma pareho. Kaya ako may asthma ako eh. Ngayon, curse ba yung asthma? O curse ba yung diabetes? Pwede. Pero pwede rin hindi. Bakit? Kasi yung ate ko wala namang, yung kuya ko wala namang asthma. Kung curse yun, dapat nauna siyang magka-asthma bago ako. Dahil, kung bibilang ka, first, second, third, and fourth generation, di ba, no? Kaya lalabas, hindi tatama sa equation eh. Ang ibig ko sabihin ganito, no, kapatid, ang namamana kong minsan, hindi yung curse. Ang namamana, yung weak body constitution. Alam na ng siyensya ngayon yan. Kaya nga ngayon, merong mga mag-asawa, pinapates, pati yung sperm eh. At kung minsan, pumipili sila ng sperm para yung ipapanganak na baby, wala nung ganong depekto. Kasi sa sperm pa lang nakikita na ngayon eh. No? Kung sabihin, kapatid, ganito, no? Minsan, dala-dala yan ng mga incidences that surround pregnancy. Merong mga tinatawag silang inherited, pero hindi curse. Mga inherited na weaknesses of organs. Merong mga tao na mahina ang puso, ang cardiovascular system. Kaya ang karaniwang nagiging sakit sa puso, high blood, etc., etc., yung mga cardiovascular diseases. Pero it doesn't necessarily mean na curse yun sa kanila. Meron kasing ganung mga tao na namana yung weak bodily constitution ng kanilang parents. Na itatawid kasi yun eh. Gaya lang nung naitatawid yung kulay ng balat, naitatawid sa offspring yung tabas ng mata, kung singkit, o naitatawid yung, kung ikaw ay maitim, naitatawid sa anak yun. Pero hindi curse yun. Sa bagay, sa Mormons, pag negro ka, cursed ka. Sinasabi yun sa libro ng Mormons, para lang sa kaalaman ng iba. Sa 3:6 ng Book of Mormon, doon sa Alma 3:6, si Telus. Opo, Alma 3:6, Book of Mormon. And the skins of the Lamanites were dark, according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them, because of their transgression in their rebellion against their brethren, who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and some who were just and holy men. Para sa mga Mormons, yung naimbentong scripture ni Joseph Smith, yung the skins of the Lamanites were dark according to the mark which was set upon their fathers, which was a curse upon them. Kaya ang paniwala ng Mormons, pagka negro ka, you are under curse. Kaya halos 200 taon ng existence ng Mormons, hindi sila tumatanggap ng ministrong negro. Ngayon na lang sila tumanggap dahil inatake na sila ng mga human rights. Pero nung araw, di sila naglalagay ng ministrong negro kasi may sumparaw. Mali sa Biblia yan eh. Ha? Diwa ni ano yan eh, diwa ni Miriam at ni Aaron na nang mag-asawa si Moises ng negra, nagalit sila.
masamang diwa yun. Nagalit din ng Diyos kay Miriam at kay Aaron. Bakit sila nagalit kay Moises nung mag-asawa ng negra? Basahin nga natin yung istorya. Humaba tuloy sagot ko. Sige na nga, di bale. 12:1 ng bilang. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapangasawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya ay nag-asawa sa isang babaeng kusita. Kapatid na Daniel, yung babaeng kusita dyan, mas maliwanag kung mabasahin natin sa English. And Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian women whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. An Ethiopian woman is a woman who can be considered as a dark, black woman. Black woman. Balik tayo ngayon sa Tagalog, kapatid na Daniel. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dingginin niyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong bahay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod? Laban kay Moises. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. Maliwanag, ano? Nung magsalita sila laban kay Moises, dahil nag-asawa siya ng isang Ethiopian woman, ng isang negra, nagalit ang Diyos doon sa dalawa, si Miriam at si Aaron. Ang nangyari, si Miriam nagkaketong eh. Yung diwa na yun ni Miriam at ni Aaron na kinagalitan ng Panginoon, yun ang diwa ng Mormons, galit sa mga negro. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Ba't ba tayo napunta dyan sa negro? Ang paniwala kasi ng Mormons, yung pagiging negro, curse. Mali yun. Mali yun, kapatid. Diyan sa mga punto na yan, ano, kung ang mga tao lang nakakaalam, hindi maluloko mga tao eh. Kaya lang, wala nga ang tao lang nagsusuri eh. Sana dun sa unang tanong eh, nasagot ko yung tanong mo, kapatid, ano. Gaya nung nanay ko, nagka-diabetes, 87 years old. Kaya pala nagkaroon, ang araw-araw gusto niya matamis na kamote, matamis na saging, puro matamis nung 87 siya. Pero awa naman ng Diyos, nabuhay pa rin siya hanggang 93 years old. Pero wala kaming lahi nung diabetes. Siguro kakakain ng matamis. Matanda na kasi nanay ko noon, ang gusto niya yung malalambot na pagkain, minamatamis yung kamote, minamatamis yung saging, nagka-diabetes siya. Pero umabot naman siya ng 93 years old, awa ng Panginoon. Kaya ako ngayon, medyo parang nag-iingat din ako dahil baka ako magka-diabetes ako. Nakita ko nahirapan ng nanay ko sa diabetes eh. Pero I believe it's not a curse. Kasi kung curse yun, dapat bata pa siya, may diabetes na siya. 87 na siya nung magka-diabetes eh. Kaya na ibig ko sabihin, isa pa, pag ang tao ba ay itinakwil ng Diyos, may pag-asa ba siyang tanggapin uli? Yun ang ikalawang tanong ng kapatid na Ariel. Basahin natin ang 28:9 ng Kronika. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tinakwil ka na ng Diyos, magpakailanman yung kapatid, di kinalulungkot ko, no? Yun ang salita na sa Biblia, di ko naman pwedeng po, anuhin yun, palitan.
pinatunayan niya ni Pablo sa 13:5 ng ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pagka itinakwil na, pwede pa bang magsisi? Balik tayo sa Ebreo. Pakinggan nyo ang sabi doon sa Ebreo 12:16. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Isaw na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Yan ang mga sagot na talata sa tanong mo, kapatid. Pagka itinakwil ka, kahit magluluha ka pa't maglulupasay, wala na. Kaya dapat huwag tayong humangga dun sa pagkatakwil ng Diyos sa atin. Huwag tayong... kasi bago naman itakwil ng Diyos, matagal naman eh. Hindi naman nakagawa ka lang ng isang kasalanan, tatakwil ka na eh. Ang itinatakwil ng Diyos, yung nasa 5 Gs ng awit. Basahin natin. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Pananadya talaga yung maraming pagsalangsang at nanghihimagsik, nagre-rebelde. Yun ang tinatakwil ng Diyos. Pero kung halimbawa nagkasala ka man, hindi mo naman sinasadya, hindi mo naman inintensyon, hindi mo naman pinlano. Nadala ka lang ng kahinaan ng laman o kaya nadala ka ng kamangmangan, hindi mo naiintindi ang lubos, may patawad yun, kapatid. Sa 5:16 ng unang Juan. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Merong dalawang klaseng kasalanan, ikamamatay at hindi ikamamatay. Kung hindi naman ikamamatay, may patawad yun. Yung isa pang tanong ng kapatid, ang Diyos ba ang nagdi-decide kung kailan mamamatay ang isang tao? 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yung nagtakda ng paghuhukom, yun din ang nagtatakda ng kamatayan, kapatid. The same person. Ang nagtatakda ng paghuhukom, yun din ang nagtatakda ng kamatayan. Kung paanong itinakda sa mga tao mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sino ba yung nagtatakda ng paghuhukom na siya ring nagtatakda ng kamatayan? 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Ang nagtatakda pala ng araw ng paghuhukom, yung maghuhukom. Yun ang Diyos. Kaya ang Diyos ang nagtakda ng paghuhukom, ang Diyos din ang nagtatakda ng kamatayan. Basahin natin ang 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayon. Siya talaga ang nagtatakda kasi siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay, siya ang sumusugat, siya rin ang nagpapagaling, sabi niya. Ngayon, ang alam mo,